Bakit naman kami sa bukid tumira? Masaya ba ang Russian husband ko dito? Hello po sa lahat, magandang araw po sa inyo. Welcome sa aming channel. Nais ko pong pasalamatan ang mga nag-subscribe sa aming channel at patuloy na nanonood. Maraming salamat po sa inyong suporta. Malaking tulong po ito para umunlad pa ang aming channel. Sa vlog po na ito ay patuloy namin ibabahagi ang mga araw sa aming tahimik na pamumuhay dito sa probinsya at ibabahagi din namin ang journey namin bilang parents sa aming mga anak. At sasagutin ang tanong kung bakit dito kami sa bukid tumira at kung masaya ba ang asawa ko dito. Lunes sa araw na ito at ito ang baon ni Yuri sa school. Maaga ako nagising kanina at pinagluto ko siya ng fish fingers at pancakes. Tapos may mangga din at ginawan ko rin siya ng lemon juice. Excited nga pumunta ng school si Yuri ngayong araw. Di ko nga rin alam kung bakit. Kasi nung mga nakaraang linggo, pahirapan kami sa kanya. Pero ngayon, super aga na niya at excited na siyang pumunta ng school. Binalhan namin pala siya ng isang temporary uniform para may masuot siya habang hinintay namin na matapos tahiin yung kanyang school uniform. Okay, have fun at school, kuya. Go, Yuri! Just hop, 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 hop. Go, Yuri! Up! Very good! Almost there! Good job! Now, Allura, do it now! Si Yuri ay nag-aaral sa isang private school, mga 15 minutes away from our home by car. Habang nasa school si Yuri, si Dimitri ay minsan nag-gym at minsan nagtatrabaho din sa isang cafe malapit sa school ni Yuri. Kami naman ni Mia ang naiiwan sa bahay. Kasama namin ang aming house helper, si Ate Abloy. Siya ang katulong namin dito sa paglilinis ng bahay at minsan pag-aalaga kay Mia. Napakalaking tulong niya sa amin talaga at nagpapasalamat kami na nakahanap kami ng tao na aming maaasahan. Napagaan talaga ang mga gawain namin dito sa bahay dahil sa kanya. Mabuti na lang talaga pumayag din ako sa suggestion ni Dimitri noon na kumuha kami ng katulong para hindi ako mahirapan. Lalo na after ko manganak dahil na-CS pa ako. And wala din kaming family dito, kami lang dalawa. So, we're very thankful na nandyan si Ate Abloy. Nag-enjoy naman si Yuri sa school ngayong araw at nakakuha pa nga ng good job sticker at star. Kanina after kong mag-edit ng video ay naghanda na rin ako ng pananghalian namin at kumain na kami ng lunch pag uwi nila. Bilang isang ina, napakasarap talaga sa pakiramdam na makabili ng mga bagay para sa ating mga anak. Lalo na yung mga bagay na wala tayo noon, diba? Kaya masaya ako ngayong araw na ito dahil dumating itong in-order ko online na educational materials for Yuri. Itong writing board. Para pag nasa bahay lang si Yuri, ako naman ang magtuturo sa kanya at meron siyang pagpraktisan magsulat. Hindi na yung dingding ng bahay namin. Yeah, nice. Mama, it's nice. And you can also use it for another side, the whiteboard, like that. Wait more. What is Kasha. it? Kasha. It's Q, not Ka. Q. Kasha. There's letter. D. Banana. 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 Don't look. You scribbling? Don't look, okay? It's a surprise? Okay. What did you draw for me? It's a heart. It's a heart? Wow. Yes, it's really You want to draw with me? chocolate. Mama, you want to draw with me? Yes, of course. Araw naman na ito ay kakatapos lang ng klase ni Yuri at kakauwi lang ng bahay. Pinapakain ni Ate Abloy ng
lunch si Baby Mia at si Kuya Yuri nga ay gusto tumulong kaya siya na ang nagpakain kay Baby. Motorbike! Uruk. Pagkatapos naman pakainin ni Kuya si Baby Mia, ay nag-volunteer naman ito na siya ang magpuna sa aming divider. Napakabait talaga ni Kuya ngayong araw na ito. Napaka-helpful. Under, yes. Look, Papa, Kuya is cleaning. Such a good boy. Sa hapon naman na ito ay kagagaling lang namin sa city dahil nagpagupit doon si Yuri at saka si Dimitri. Kaya ayan, mas lalo nagwumapo silang dalawa. Tutulungan pala ni Dimitri si Yuri sa assignment niya ngayon, guys. Ang aking asawa ay napaka hands-on din sa kanyang mga anak. Palagi nga siyang tumutulong sa akin sa pag-aalaga ng mga anak namin. Kahit noon pa nung si Yuri pa. Kahit gaano siya ka-busy sa isang araw ay palagi niya talagang nilalaanan ng time ang kanyang mga anak. Hindi lang siya isang mabuting provider, isa din siyang mabuting ama at asawa. Kaya napakaswerte ko talaga. At nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na siya yung naging asawa ko. You. That's why. Yes, yes. Continue going down. No, I can't. Connect the dots. You. Going down, Ana. Stretch. Daily usa. Okay. You. L. It's L. L. That's you. L. R. L. What about the R? R. That's I. This one is R. Yes. R. This is I. Boop. No, that's not R. That's not I. That's R lang. R. Yes, and then O. O. That's a circle. Yeah, put careful. And then N. N. Yes, N. Down and up. Yeah, you're lion. More. That's your name. You forgot this one. This line going You, down. Mama, you. Your name. Look, he wrote it, Papa. Now, what's your name? Now, what's your name? Wow. Sa gabi naman, bago matulog si Yuri, ako naman ang nagturo sa kanya magsulat. Mabuti na lang at napaka-cooperative na bata niya ngayong araw. Tinutupak din kasi ito minsan. Pero hindi naman namin siya pinipressure talaga sa pag-aaral. Dahil gusto namin na ma-enjoy siya at mahalin niya ang pag-aaral. Ayaw namin siyang pilitin at pagalitan para lang mag-aral. Dahil para sa amin, hindi maganda yon. Mas lalong hindi magustuhan ng bata na mag-aral kung pinipilit at pinapagalitan. Hindi naman kami perfectong mga magulang. Minsan ako yung napaka-stricto talaga sa kanya. Na minsan nga ay napipilit ko siyang mag-aral kasi hindi din siya nakikinig minsan sa akin. Kasi nga, bata nga lang, 4 years old lang. Normal lang naman sa kanila noon. Yun. Pero na-realize ko na hindi talaga magandang pilitin at pagalitan siya, kaya mas ako na yung nag-a-adjust. Hindi pinipigilan ko yung emosyon ko na hindi ko siya mapagalitan at imomotivate ko lang siya na mag-aral. At si Dimitri naman, guys, siya yung super kalmado sa amin talaga. Hindi talaga siya nagagalit kay Yuri. Ako yung mas nagagalit kay Yuri. Kaya si Yuri ngayon ay mas papas boy na siya. Kasi hindi siya pinapagalitan ng kanyang papa. Done practice writing. Time to sleep. Where is your... Yeah, your... Cover your eyes.
Ayaw. Sa araw naman na ito ay kakatapos lang ni Baby Mia na kumain ng breakfast niya at pinaliguan ko nga siya kaagad. Si Kuya Yuri naman ay nasa school pa at si Dimitri ay nag-gym. Ibabahagi ko lang sa inyo guys yung mga karanasan ko sa dalawa kong anak. Pareho pala akong CS sa kanila pero mas nahirapan ako kay Yuri. Akala ko nga mamamatay ako noon kay Yuri. Na emergency CS ako at doon ako nanganak sa Vietnam. Pandemya nung time na yon. At bakit ako na CS? Kasi medyo malaki si Yuri nung lumabas. 3.6 kilograms. At na-stuck pa talaga ako sa 7 cm lang yung dilation ko. Maliit din akong babae, kaya medyo nahirapan talaga ako. At hindi rin kami nagkaintindihan noon sa mga nurses at sa mga doktor doon sa Vietnam dahil nga sa language barrier. May 18 ng alas 2 ako nag-start mag-labor, tapos May 19 mga bandang alas 9 na lumabas si Yuri through CS. So nag-struggle talaga ako ng grabe sa pag-labor. Super sakit talaga noon at parang na-trauma talaga ako noon sa experience ko na yun kay Yuri at sinabi ko nga noon na hindi na talaga ako ulit. Isa na lang, char. Pero umulit pa rin. Nung nag-labor ako kay Yuri, pandemic pa ng time na yun nga, kaya ako lang din talaga yung mag-isa sa kwarto habang nagle-labor. Wala si Dimitri, walang nurses nung time na yun. Ewan ko, hindi pinapasok si Dimitri yung time na yun kasi nag-COVID test pa siya noon at hinintay pa yung result niya. Tapos comes breastfeeding guys. Grabe ang hirap ko sa pagpapadidi kay Yuri. Hindi ko alam na sobrang sakit pala magpa-breastfeed. Lagi akong naiiyak habang pinapadidi ko si Yuri. Muntikan na nga akong sumuko sa breastfeeding talaga. Buti na lang napaka-supportive ni Dimitri nung time na yon. Kaya nakayanan ko at nalagpasan ko yung struggle na yon. Si Yuri, 3 years din nagdidi sa akin. Mahirap mag-start mag-breastfeeding, pero di ko alam, mahirap din palang magpatigil. Hindi talaga siya tumigil hanggang hindi ako nabuntis kay Mia. Kaya dati si Yuri guys, super mama's boy niyan. Ayaw magpakarga sa kanyang papa niyan. Noon, nung wala pa si Mia, ako lang yung laging hinahanap niya. Pero ngayong nandito na si Mia, papa's boy na siya. Dahil nga sa stress ko noon kay Yuri, first time mom, nagka-postpartum pa ako noon, nagkasakit pa ako noon. Kay Baby Mia naman guys, hindi talaga ako nahirapan dahil siguro alam ko na isi-CS ako. In-advise ng doktor ko na isi-CS ako for safety reason. Di rin ako nahirapan kay Mia kasi of course, mas experience na ako this time, mas alam ko na yung mga gagawin at mga hindi gagawin. Hindi na ako masyadong nagwo-worry, hindi na ako nagkaka-anxiety. Di gaya dati kay Yuri na first time mom pa ako. Bago sa akin lahat. Ang dami kong tanong, ang dami kong hindi alam na mga bagay. Kaya talagang nahirapan ako kay Yuri. Kayo po ba mga mamis dyan na may mga anak, isa, dalawa, mas saan kayo nahirapan sa first, second, middle, or last? Comment below at pakishare din yung mga experience nyo. Kuya, you're not wearing slippers.
Where are your slippers? Hi, little girl. Baby doll. Cute, cute, cute baby doll. Dito naman tayo sa tanong kung bakit kami dito sa Bukid tumira. Safe ba dito at masaya ba ang asawa ko dito? Dito kami sa Bukid tumira kasi kami yung tao na ayaw sa crowded na area at di kami hilig na mamalagi sa syudad, lalo na sa maliit na syudad. Hindi namin pangarap na tumira sa ganong klase, masikip or maliit na syudad. Kung sa syudad lang din kami titira, gusto namin yung malinis, malalaking syudad, like sa Moscow, malinis, malalaki ang syudad, or dito sa Pilipinas siguro sa may BGC area, siguro magandang tirhan doon. Pero yung syudad lang din namin dito sa probinsya, hindi namin pangarap tumira noon. Pangarap talaga namin tumira sa tahimik na lugar, payapa, walang gulo, malinis ang hangin, fresh. Kaya dito namin napiling tumira sa bukid. Itong bukid naman namin guys ay hindi kalayuan sa Dumaguete City, mga 40 minutes drive lang by car. At malapit lang din kami sa dagat, mga 16 minutes lang. So kung gusto naming maligo ng dagat, malapit lang talaga kami. Gustong-gusto po namin sa bukid namin dito kasi peaceful at malamig. Kapag tag-ulan nga dito ay palaging nagfa-fog. Kaya kung minsan kung namimiss ng aking asawa ang malamig na climate, at least na-experience niya dito sa bukid. Kasi yung asawa ko from Russia, malamig talaga dun sa kanila. At gusto naman niya ang Pilipinas dahil maganda ang climate. Minsan ay namimiss din niya yung malamig na feeling, malamig na climate. At sa tanong naman kung safe ba dito, safe na safe po dito, walang gulo dito. Hindi lang naman kami ang foreigner Filipino family na nakatira dito. Dito sa aming barangay at sa buong Dawin area, marami na talagang mga foreigner dito. Maraming foreigner dito ngayon na nagpapatayo or nakapagpatayo ng bahay at dito na tumira. Dati kasi medyo mura pa ang mga lupa dito at talagang napakaganda ng lugar. May dagat, may bukid at hindi rin kalayuan sa syudad. So marami talagang naiingganyo na bumili ng lupa at magpatayo ng bahay nila dito. Maraming naiingganyo na tumira dito. At syempre, masarap din dito sa Bukid tirhan kasi nakakapagtanim kami ng mga gulay at fresh talaga dito, fresh ang hangin, walang gulo. Kaya masaya naman po ang asawa ko dito at gustong-gusto niya dito so far. Pretty little baby, la 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 la, and try to love me, pretty little baby, I'm so in love with you. Good morning, Spider-Man! Good morning, Mama. Where are you going today? On vacation. On vacation? Spider-Man is going on vacation. Going to vacation. Mama. I'm going on vacation. Oh, I thought it's Spider-Man. It's just you? It's just Kuya? I thought it's a real Spider-Man. A spider boy. Spidey. It's already fit him good. Spidey is going on vacation, guys. We're going to the pool today, swimming pool. Mag-swimming kami. Because we don't have, Kuya don't have school today. Wala silang pasok. Excited si Yuri. Dalhin daw niya ang kanyang Spider-Man bag. Tapos mag-Spider-Man costume pa. It's not a bag. Oh, it's not a bag. What is it? Suitcase. It's a suitcase? Wow, kuya. Suitcase. I'm sorry, my bad. Let's go. Okay. Spider-Man, your bag is so big. Where are you going? Spider-Man. I'm not Spider-Man. Oh, let's go, let's go. Yuri, ayaw talagang iwanan ang kanyang bag. Let's go guys, maligo kami ng swimming pool. Sama namin si Ate Abloy. Si Yuri, ayaw niya iwanan ang kanyang bag, oh. Ay, naku. Nag-Spider-Man costume pa. Maligo na swimming pool, pero nag-Spider-Man costume.
Kuya. Are you excited? We're here. We arrived in Port Royal Water Park Resort in Dumaguete City. 150 day. Lapaw na ka. Taas kay ka. Consider na lang na 150. Nara, wala ni kabot tog 3 feet. 1 rani. Yes. With the ball, yeah? The answer, we will return you 100 for the ball deposit. 1,250 for all of us with cottage table. Oi. That's beach ball. Let's go. Laki ng swimming pool nila. Actually, this is my second time here. Si Dimitri at saka si Yuri first time nila. Walang tao. Parang walang tao kami lang dito. Ay, may mga staff at 2 guests. Laki ng pool nila. May pool pa yung mga 3 ang pool nila dito siguro. Wow! Nakaset up kaagad si baby sis ng kanyang duyan dito. Fresh ang hangin. So bouncy. Mama. Let's go play in the water. Let's go change. Mia's fine dining. Lunchtime for baby sis. Avocado. Mashed avocado. Fresh. Hi! Slide! Go jump, kuya. I think it's too deep here. Maybe we swim there another side. Wow! So refreshing. Oh, I love this. Very fresh. Yes? You gonna slide now? Oh, it's not scary, Papa? No, it's okay, Yuri. It's okay. You think it's okay for Yuri? I just like to slow down. Maybe later. Maybe later. No, I just show you. It's not scary at all. And Papa will hold you also. My ball. Ayun si Yuri, oh. Yuri! Takot siya mag-slide. Ayun niya mag-slide, guys. Okay, come here, Kuya. We're not gonna slide. Mag-sunbathing. 1, 2, 3. Wow! Ready? I'm scared. I'm not the old 90 anymore. Wait, no. I'm not the adventurous 90 anymore. This is... You need to hold higher. Need for your chicks channel. Okay, for your chicks YouTube channel. Like that. So fun! Ready? 1, 2, 3, go! Okay, almost here. So what they serve here? Fish and veggies and beef and chicken. Chicken? Fish finger. Короче, здесь кур.
maliligo na si baby sis. Baby! Maligo na ang baby, ang pretty girl. Baby! Guys, baby sis. Go baby sis! Swimming! Let's go swimming! Let's go! You wanna swim with Kuya? Go Kuya! Do you like it here? Yeah. Nice. Mas bugno nada siya shade dire. Kada pang bata dire na shade. Mas bugno ang tubig dire. Na may atop. Again. Hindi masasunburn si Mia dito. Yeah. No, she loves water. She loves swimming. Baby! Hi! Hello! Swimming, swimming! So excited, so happy! Hello! Papa will try, look. I won. Not try. Yeah. Yeah. Another one. You want to go with me? No, no, not allowed, small boy. Let's go, go, go. A big boy. Oh, you're a big boy, okay. Small boy. Oh, sorry. Just like that. Go, Papa, go, go, go. Papa, I'm gonna watch you. Yeah, we're gonna watch you, Papa. Are you excited for Papa? You gonna wait for Papa here? I'm gonna let Papa the winner. Papa's, Nana. Papa's gonna be the Papa's gonna be the winner. Whoa! Wait for Papa. He's still going up. Papa. Say go, 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 Papa. You're there. Yeah, he's there. Whoa, Papa is there. So high. Papa. Here. Go, go,
I don't want to try it. Now I'm scared. By the look of your face. Now I don't want to try it. It looks scary. But maybe if you put a bit, I put it. Oh. Hi, good morning again. Just woke up. Let's go home na, baby. Go home na, baby sis. Hi, baby sis. Hello. Hi. Let's go home na. Did you sleep well? Good nap? Really good nap. Papa, don't forget this. Mia's duyan. Hamak. Yuri, did you have fun? No. Say it's the best day ever. Is it the best day ever? Look what they did. Yeah, why? It's alright, guys. That was a great day. Let's go home. See you on the next one, everyone. Bye. Yuri, say bye-bye. Baby, say bye-bye. Baby, sis. Bye-bye. You smile. This is the best day ever. Why?